good and God is great. Isang magandang araw ng linggo po sa bawat isa. We welcome you in JILU Belt. No po, this is just one of the services happening every Sunday sa iba't ibang, in at least 70 plus countries around the world at sa mga key cities dito po sa Pilipinas. At sa buwan po na ito, ang ating pinag-aaralan as a church family ay Revival, a Call to Unbreakable Unity. Ayan. Opo, ito po'y sinimulan last week ni Brother Reggie. Ito po'y hinati namin sa tatlong bahagi. Una pong dinascuss last week ay United in Vision, which is pagkakaisa sa ipangarap na nagmula sa puso ng Diyos. Ngayon po, ang i-discuss natin ay United in Love. And then next Sunday, United in Prayer. Sabihin nyo nga po, United in Love. Ayan. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Sabihin nyo nga po sa kanya, I love you with the love of the Lord. Ayan. Alam nyo po, the world will truly know that we are God's disciples if we love one another. Yan po ang isang iniwan ng Panginoong Hesus. Kung gusto nyo bilang simbahan, makilala kayong tunay kayong Kristiyano, tunay kayong nananampalataya kay Kristo, hindi po sa paramihan ng nalalaman na verses. Hindi rin po sa patalinuhan, no po, kundi sa pagkakaisa at pagmamahalan. Sabi niya, I am giving you another command. Pero actually, it's not a new command. Because if you will come to study the Ten Commandments, dalawa lang pong bahagi yon. Pag sinamarize nyo, it's about loving God and loving others as we love ourselves. Na po? So gusto lang ipaalala ng Lord kasi alam ng Panginoon, sa kanyang pag-alis bilang leader nila, may tendencing magkawatak-watak sila. Kaya napakaganda ng binili ng Panginoon. John 13:35. Sinimulan po ang John 13 na sinabi doon, pinakita ni Jesus ang lalim, ang lawak ng pagmamahal nila sa kanila nang hugasan niya ang kanilang mga paa. Pagkatapos po binili ng Panginoon, sabi niya, huwag niyo itong kakalimutan. Magmahalan kayo sa bawat isa para malaman ng sanlibutan ng mundo na kayo ay tunay kong mga anak. No wonder kung merong ina-attack si Satanas at ang kanyang mga evil spirits, yun po ay ang spirit of unity. Kaya po, revival to happen, we should go back to some basic things. Ang una po natin pinag-aralan, revival is God's call for His church to be consecrated, to be sanctified, to be purified. Hindi to be perfect, ano po? Kasi wala namang perpekto, pero at least, habang tayo'y nabubuhay at nakikita nating palapit na palapit ang pagdating ng Panginoong Hesus, lumalalim yung ating banal na pagkatakot sa Kanya. No po? Yung kasalanang dati, enjoy na enjoy tayong ginagawa, ngayon po, sa biyaya ng Panginoon, unti-unting inaalis niya o totally inalis na niya na wala po yung appetite sa mga bagay na ganoon. February, God's call for revival is a call for passionate love for God and others. And then, nung poong March, inaral natin, God's call for obedience. No po? Last month lang ay God's call for excellent service, and this month naman ay God's call for unbreakable unity. No po? At atin pong verse for this theme ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 1. At allow me to read it from the Passion Translation. Isa po to sa simpleng translation po ng Bible. Sabi pong ganun doon, I urge you, my brothers and sisters, for the sake of the name of our Lord Jesus Christ, to agree to live in unity with one another, and put to rest any division that attempts to tear you apart. Be restored as one united body, living in perfect harmony. Form a consistent choreography among yourselves, having a common perspective with shared values. Diba? Pag sinabing choreography, iisa yung galaw nila. No? Kanina po, no? Nakakatuwa, ang dami nating dance steps, no po?
At may ilan nakakasabay, yung iba hindi, kaya more practice kami no, na nasa congregation. Sabi pong ganon, 1 Corinthians 1:10 sa Tagalog, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, sabi ni Pablo. Ito po'y, ang kausap niya po'y simbahan. Pag inisip niyo, bakit ganon simbahan na yun, pero tinatawag ng Panginoon na sila'y magkaisa? Because we are not, parang we came from different backgrounds. Iba-iba edad natin, iba-iba pinag-aralan natin, iba-iba po yung personalidad natin. Kaya ang church po, it's not a place, sabi nga nun, uniformity. No? Yung pare-pareho kilos, pare-pareho ang damit, pare-pareho ang ayos ng buhok. Hindi po ganoon ang unity. There can be unity in diversity. At ang call po na yan ay, tingin niyo po ba posibleng magkaisang iba't ibang uri ng tao? Iba't ibang uri ang edad, iba't iba ang level ng pinag-aralan, or iba't iba po ang background? Posible po ba yon na magkaroon ng pagkakaisa? Posible po. Kasi hindi utos ng Panginoon kung hindi posible. The mere fact that He is commanding us to be united, ibig sabihin, it's something that is possible to happen. Na po? Sabi niya, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na magkaisa kayong lahat na walang hidwa ang mamagitan sa inyo. Magkaisa kayo sa isip at layunin. Apo. Ang call ng Panginoon, hindi lang po tayo iisa ng ginagawa, that all of us are doing ministry. That all of us wants the kingdom of God to advance around the world. The Lord wants us to be united in spirit, in heart, and in mind. Apo. At sabi po dito, nag-research po ako ng ilang one another's in the Bible. Ang dami po palang one another in the Bible. At least 53 in the New Testament. Kaya lang po, abutin tayo ng kinabukasan, mamaya makakita ng maraming timer, kabilaan na yung timer. Pagka nag-53 one another's ako, kaya pumili ako ng ilan. Bear with one another, Ephesians 4:2-3. Sabing ganun dyan, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Yan. Screenshot nyo na lang po yan. Bearing with one another, pagpasensyahan na po natin ang isa't isa. Colossians chapter 3:13a. Yan. Bear one another's burdens. No, buhatin po natin ang kabigatan ng bawat isa, yung mga dalahin ng bawat isa, at atin daw pong magaganap ang kautusan ng Panginoong Hesukristo. Galatians 6:2. Comfort one another. Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another. Pagka po may mga pinagdadaan ng problema, may mga nawala ng mahal sa buhay, napakahalaga pong maramdaman na tayo po'y humaharap sa mga challenges nang hindi nag-iisa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Sabi mo, nandito ka. No? Sabi mo, nandito ako. Kaya natin yan. Kung di mo kayang mag-isa, kasama mo kami dyan. 2 Corinthians 13:11a. We care for one another, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. Tutuwa ako sa Lord. Ang galing lang nung unity in the Spirit, Doc May, kasi pinlano kong yung sinabi niyang verse ay ilagay ko, pero nagbago isip ko. Sabi ko, tatamaan na naman nung isa pang verse na ilalagay ko. Yung pala, babanggitin niya. Gusto ko po ulit-ulitin, importante po ang bawat isa sa inyo sa church family na ito. Kayo man po ang pinakabago o pinakamatagal nang nandito, I want to tell you that you are important to us. And you are important in the heart of God. So sabing gano'n, ingatan natin ang bawat isa kung paanong, di ba po, ang katawan natin, hindi naman ang iningatan nyo lang, buhok nyo, di ba? Lahat ng bahagi, kasi sabing gano'n, may masakit lang na maliit na bahagi ng katawan mo, apektado ang buong katauhan mo. So gano'n din sa church. Never think that your concern or your prayer item or the things that you are going through is not important. Kasi pagka meron kayong problema, may dalahin kayo, may pinagdadaanan kayo, kinakaya nyong mag-isa, whether you admit it or not, naapektuhan po ang body. Na po? Kaya po, I pray, huwag kayong manghiya na humingi ng panalangin. Huwag kayong mahiya po na humingi ng tulong kung kailangan. No po?
Sabi ganon, ito na yung mabilis na lang kasi di ko nalagay iba. Honor one another, greet one another. Nabati niyo na po pa yung iba? Huwag po kayo mamimili ng binabati, Lahat babatiin nyo. Welcome one another. I-welcome nyo pong isa't isa. Mamaya merong isa, huwag ka na bumalik dito, hindi ka welcome dito, no? Sana wag ganon, ano? Show hospitality to one another. Have fellowship with one another. Agree with one another. Live in harmony with one another. Be at peace with one another. Peace be with you. And also with you, no? Be kind to one another. Maging mabait po tayo sa isa't isa. Forgive one another. Bakit? Kasi po, intentionally or unintentionally, nakakapanakit po yung iba. No po, nakakamanakit po tayo. Kasi nga po, iba-iba tayo ng personality. May iba na pag biniro mo ng ganong biro, okay lang sa kanya, pero may iba na sensitive sila sa biro na ganon. Kaya po, ipag-pray natin na, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom. We don't treat people the same. Kailangan din po different folks, different strokes to different folks. Bakit po? Kasi iba-iba ng personality. May mga tao, kagaya po na kailangan dahan-dahan mong kausapin. Meron namang ibang tao, kailangan naman diretsong salita. No? Ayaw niya ng paligoy-ligoy. So ipagpipray natin, how do we handle the people around us? Kasi alam niyo po, ang toxic ng mundo. No po? At ang dalangin ko, ang church ay maging isang lugar kung saan makakatagpo po kayo ng kapahingahan at kapayapaan. No? Kaya sabi nga nun, make an allowance to one another. Bakit? Kasi talaga pong may magkukulang. Kasi po, tao lang po. Kaya may kakulangan. Kaya po pala binili ng Panginoon, magbigay ka ng konting allowance dun sa kapatid mo. Kasi hindi pa rin tapos ang Panginoon sa kanya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pasensya ka na sa akin. Pero pipilitin ko na maging mas mabuti kaysa sa dati. Masarap po yung ganun may resolution tayo. Minsan kasi nangyayari di po ba, yung mga verses sa Bible, pinampapana natin sa iba. Pero actually, yung sabihin na mag-forgive, hindi yung sa iba, uy, patawarin mo na ako, yung Bible na nga nagsabi, patawarin mo ko. Hindi, ikaw dapat yun. Sa atin natin i-apply. Hindi yung parang nagiging shotgun sa iba. Ikaw talaga, ang tagal mo ng worker dito, hindi ka marunong magpatawad. Hindi, dapat sa atin mo ilagay, sa sarili mo ilagay na, uy, magpasensya ka, sinabi kanina lang, one another, one another. Pero unang dapat natin apply, dapat mas maging magpapasensya ako sa aking asawa, sa aking anak, sa aking kasama sa ministry, sa aking nanay, sa aking tatay. So, ganun pala yun, Sa atin muna natin dapat unang ina-apply bago sa iba. No? Philippians 2, the Passion Translation ulit. So sabi niya, so I'm asking you, my friends, that you be joined together in perfect unity, with one heart, one passion, and united in love. Walk together with one harmonious purpose, and you will fill my heart with unbounded joy. Alam niyo po, posible po na may mga areas ng buhay na hindi tayo, we can't look eye to eye on some matters and issues. But still, we can walk shoulder to shoulder. Hindi po talaga pwedeng lahat magkasundo tayo sa lahat ng bagay. No po? Pero we can still choose to walk shoulder to shoulder. Nakalimutan ko lang Sabi ganun, parang in all things, apply charity. No? Parang may mga non-negotiables, no? Pero sa lahat daw ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, lagi mong i-temper yun ng pag-ibig. Lagi nating sasabihin na, Lord, ito bang ginagawa ko? Ito bang pakikitungo ko? Ito bang paglilingkod ko? Ay balot ba to ng pag-ibig? Am I doing things with love? Kasi yun po ang kailangan. No po? It is a complete unity. Ano bang klaseng unity ang hinahanap ng Diyos? It is a complete unity that has the Trinity as its standard and source.
Unity among God's people is not something we fabricate on our own. Rather, it is a work of God. Hindi po siya pwedeng i-fake. Hindi siya pwedeng imbentohin. Talagang ang banal na spirito, kung paano nagkakaisa ang Father, Son at Holy Spirit, ganong klase ng unity ang ang nais makita ng Panginoon. At dahil yun ay divine, only God can do that sa atin pong lahat. Alam niyo po, ang ganda ng work ng Trinity. Sa Old Testament, di ba po, laging sinasabi doon, yung Elohim po, yung pag-create and all, magkakasama po ang Trinity. No? Let us create man according to our image and our likeness. Pero most of the time, sa Old Testament, ang lagi nating naririnig ay ang God the Father. Pagdating sa New Testament, dahil po sa pagsunod na po ng Panginoong Jesus, para po matupad ang sinabi ng Panginoon na siya'y magdadala ng tagapagligtas, kahit po nahirapan ng Panginoong Jesus. No po, talagang siya ang nagkatawang tao. Dinaanan lahat ng, alam niyo yun, lahat ng pwedeng inconveniences, lahat ng discomforts, lahat ng kahihiyan, kamatayan hanggang sa krus, betrayals, para gawin ang kalooban ng Ama. Anong kalooban ng Ama? Ang siya'y mamatay para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa magitan ng pananampalataya, sa ginawa ni Jesus, sa krus ng Kalbaryo, dumanak ang kanyang dugo para malinis tayo sa ating mga kasalanan. Walang ibang paraan para maligtas po tayo. Yun lang ginawa ni Jesus. Sacrificial death on the cross of Calvary. At itong dispensation po natin, hindi pa umaalis si Jesus, John 14 pa lang, binabanggit na niyang Holy Spirit. Sabi niya, aalis ako, pero hindi ko kayo iiwanang mag-isa. Darating ang banal na Spirito. Siya ang magtuturo at magpapaalala sa inyo ng mga bagay na maaaring makalimutan nyo. No? Siya ang tutulong sa inyo, magko-comfort sa inyo sa panahon na kailangan ninyo ako. No? Present siya everywhere. Kaya ngayon, ito po ay dispensation ng Holy Spirit. Ang kasama po natin ay ang Holy Spirit, representing the Triune God. Yan. Sabi po ng Ephesians 4, the Passion Translation ulit, be faithful to guard the sweet harmony of the Holy Spirit among you in the bonds of peace, being one body and one spirit, as you were all called into the same glorious hope of divine destiny. For the Lord God is one, and so are we, for we share in one faith, one baptism, and one Father. And He is the perfect Father who leads us all, works through us all, and lives in us all. Ayan, bantayan daw po natin, maging matapat tayong bantayan ang unity in the Spirit, because this is always under attack. The kind of unity that Jesus wanted in the church is a supernatural one, not a brittle unity tinkered together by political convenience or manufactured managerial genius. Po, hindi gawa-gawa lang ng tao na unity. Ilan na po, matagal-tagal na rin po ang bumoboto, ilan na po yung united political alliances. Ang sabi nga po ni Sir Joel, pag nasa politika ka pala, wala kang permanent friends, wala ka ring permanent enemies. Walang totoong unity. United lang pagka nakikinabang o may makukuha. Pero pag wala na, ayawan na. At hindi ito ang gusto ng Lord na klase ng unity. Kasi by nature, ang tao po'y makikipag-transact sa mayroon siyang kapakinabangan. Pero pag ang Panginoon na nasa ating puso ang nagtanim ng pagmamahal, kahit na po makita mo ang imperfection ng iyong asawa, makita mo yung imperfection ng iyong kaibigan kasama sa ministry, na pagpapasensyahan. Amen? Because of our common denominator, at yun po ay ang ating Panginoong Hesukristo. No po? Sana po pag tinitingnan nyo yung kasama nyo sa ministry, yung asawa ninyo, pag nakakalimutan na po ninyo yung pangako nyo sa Panginoon, tingnan nyo po siya at sabihin nyo sa Panginoon, Lord, sana turuan mo kung makita ko siya lagi. Makita ko ang mukha ni Jesus sa Kanya.
O kung hindi mo na talaga makita ang Panginoong Jesus, sabihin mo na lang, Lord, makita ko na namatay ka po para sa Kanya. Mahal na mahal mo siya. Kaya tulungan mo po akong mahalin siya, kagaya ng pagmamahal mo sa akin. Hindi ka hinihinga ng Lord, ng pagmamahal, ng pagpapasensya, pagpapakumbaba, na hindi mo rin naranasan sa Kanya. No? Actually, what we are giving out to others are the same things we receive from God. As the ultimate forgiver, as the ultimate lover of our soul, as the ultimate Savior and transformer of our lives. Sa totoo lang po, maraming hindi mo mapapatawad eh. Pero salamat sa Panginoon. Pag naaalala nating tayo'y pinatawad lang at hindi nararapat na tayo po ay hindi matutong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. Hindi ko po alam kung kabisado ninyo yung Our Father, pero ang ganda rin po siyang i-recite every day. Kasama ng daily prayer natin. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Patawarin mo ako, Panginoon, gaya ng pagpapatawad ko sa mga nagkakasala, nagkakamali sa akin. I pray, mag-multiply yung Christ-likeness. Alam niyo po yung Christ-likeness, ang barometro niyan, kung gaano na tayo ka-forgiving. Minsan iniisip natin, mature na ba talaga ako sa Lord dahil gagraduate ako ngayon sa D3? Yun ba sukatan ng maturity? Ako ba ay mature na sa Panginoon kasi nasa BESMI na ako o kaya pastor na ako? Alam niyo po yung measurement ng maturity natin, makikita po sa ability nating magmahal at magpatawad. Diyan niyo po makikita gaano ka na-forgiving. Kung hindi pa po, baka nakalimutan po natin na tayo man, recipient lang ng habag, biyaya at awa ng ating Panginoon. Sabi nga po ni Pablo, kami nga, dahil lamang sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. Pagpalakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Bakit kailangan ng unity? Because it is an essential unity that has a powerful testimony to the world. No po? Napakalakas niyang testimonya sa mundo. No po? Kaya po, sa family natin, pinakamalaki pong gospel, living testimony, yung makita po na bagamat iba't iba, nagkakaroon ng problema. Hindi pwedeng wala. Pero nakikita po na united pa rin yung family. No po? United yung church. No po? Hindi po maiiwasan ang problema. Talagang dadaan po tayong lahat sa challenges ng buhay. Pero sana at the end of the day, ito po lagi kong payo sa mga mag-asawa dito sa church. Sa huli, tatandaan nyo kung nag-uusap tayo ngayon sa huli, gusto kong tatandaan ninyo, kayong dalawa ang magkakampi. No po? Mga kumare na kaibigan, mga kumparing kaibigan, papaalala nyo po yan sa mga humihingi ng payo sa inyo na mga kumare at kumpare ninyo. Hindi nila kailangan ng kakampi. Ang kailangan nila, ipaalalahanan sila. Sinumpaan nyo yan sa Panginoon at dito, ang magkakampi ay kayo. No po? Lalo na pag kayo ay Kristiyanong pamilya, problems come. Hindi po maiiwasan yan. Kahit po si perfecto and perfecto ay hindi po perfecto. Mayroon kang makikitang problema. Pero sana po, lagi po nating pipiliin na sa huli, mamahalin ko pa rin yung ibinigay sa akin ng Panginoon. Mamahalin ko ang pamilyang nirigalo sa akin ng Lord. May mga asawa po dito na hindi pa born again. May mga anak na hindi pa. Kapatid, alam niyo po, your love will be a powerful testimony to them. Kaya po ako ini-encourage ko, yung mga worker, kahit gaano kayo ka-busy, pag may mga special na pagkakataon na dapat nandoon kayo sa pamilya nyo, give them time. They may forget what you have said, but they will never forget how you made them feel. Especially during their trying times. Sana pag may namatayan na kamag-anak, hindi naman 3 araw at 3 gabing biyahe, ay puntahan.
No po, birthday. No po? So, love is very important. Sabi nga po ng Panginoon dito, ito po ang huling prayer ng Panginoon. Biro niyo po, huli niyang bilin, nasa John 13. Prayer that they love one another, bilin niya, pero ang prayer pa rin niya, pinakamahabang prayer niya ever recorded, ay ang prayer for God's people to live in love and unity. Sabi niya, I want all of them to be one with each other. Just as I am one with you, and you are one with me. I also want them to be one with us. Then the people of this world will believe that you sent me. No? Mas makikilala pala na tayo'y talagang kay Jesucristo, tinitingnan nila how we treat each other, how we love each other, how we value each other. Yun po ang pinaka-powerful na testimony nating mga Kristiyano sa mga hindi pa nananampalataya. Sabing ganon sa prayer po ng John 17:21, Jesus did the most important act, prayer. He prayed the most important attitude to be among His followers, and that is unity. He emphasized that their unity will be a powerful testimony. Isang kapahayagan sa mga taong nakatingin po sa kanila. Sabi po sa Acts chapter 2, and continuing daily with one mind in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Grabe po, no? Nagsasama-sama sila araw-araw, kumakain sila, simple lang yung kaligayahan nila pagkain para pong tayo. No? Ang sarap po kumain magkakasama na po kahit minsan mga tusok-tusok lang kinakain natin. Akala mo minsan pupunta mo ba, ano may kinakain nyo? Yun lang pala kinakain, ang saya-saya, tawanan-tawanan. Alam niyo po, minsan yung pagkain ay more on a way for us to just come together. No po? No, parang yung mga balot lang kahapon, nagkaroon po ng fellowship sa balot, paramihan ang nakain na balot. No? Ayun. So, nakakatuwa po ang Panginoon. Dahan-dahan po sa mga tatay lang po. Baka po pagka medyo may maintenance na po tayo, isa okay na po. Ayan. Sinasabi ko rin po yan sa sarili ko. Yan. Yan. So, nakakatuwa po ang Panginoon. No? Kailangan po yung ganong bagay. Kasi, number 3, it is a perfect unity with one harmonious purpose. Bakit po kailangan natin ng unity? Hindi lamang para i-testify sa ibang tao na makita nila na ganito pala ang church. Masaya pala, no? May pagkakaisa. Kundi, ang unity natin, ang purpose ay ito po, advancement of God's kingdom. Gusto nating marami pang makakakilala sa Panginoon. This unity is essential because the evangelization of the world depends on it. No po? Mas maaabot po natin ang maraming lugar kung tayo po'y may pagkakaisa. Bakit po? Kasi lahat po tayo naririto, yayakapin natin yung vision ng Lord. Ano yung vision niya? Ang lahat ay mabigyan ng pagkakataong makarinig ng kanyang salita. Ano po yung binababa nating vision sa U-Belt? 4 C's. Na po? Ano po yung 4 C's? Evangelism and discipleship in the campuses. Sino po ang mga estudyante? Taas ang kamay. Amen. Kayo po, nawa ay united tayo na abutin ang mga kabataan sa mga eskwelahan. Sino po yung mga nagtatrabaho na? Taas po ang kamay ng mga working. Yan. We are expected by the Lord to share the gospel in our workplace. Sino po yung mga nasa mga pamilya, may mga bahay, nasa community? Yung iba po, sino ba yung kahit anong itanong ko, wala talaga kayong isasagot? No? Saan kayo nakatira? No po? Sa kawayan po ba? No po? Ibig sabihin po, lahat tayo, bahagi po ng goal ng Panginoon. Kaya po tayo naging simbahan. Hindi lang po para meron kayong answered prayer. Hindi lang para meron kayong kasamang umaattend paglinggo. Ginagawa po ng Lord tayong iisa para po sa iisang layunin. Yun po ay ipaalala sa atin na tayong lahat na Kristiyano, pastor ka man o simpleng manggagawa, ang assignment natin ay ipahayag ang salita ng Diyos kahit saan tayo makarating. Amen? Palakpan natin ang Panginoon. Ayan, praise God.
Kaya po sana wag niyo yung makalimutan, baka mamaya pag sinabi, ba't ka nagsisimba? Para lang kasi ang saya doon party. No, mga ganyan. O kaya, masaya doon sa church kasi kain kami ng kain doon, tsaka tawanan kami ng tawanan. Sana po, we go beyond that. We should remember we are here for a purpose. Kaya po yung ibang KKB na naging bahagi po nito na pumunta na sa ibang lugar, alam kong kaisa pa rin natin sila sa spirito natin. Kasi kahit nagpunta sila sa ibang lugar, hindi na natin nakikita, hindi na natin na-check, naglilingkod pa rin sa ating Panginoon. Yung iba underground missionaries, yung iba ay CYN chairperson na rin sa ibang chapter. Sana po ang dalangin ko kahit hindi na po tayo dumating ang panahon, daling kayo ng Lord sa malayong lugar, sana kaisa pa rin po natin kayo, maalala pa rin po ninyo, na binigyan tayo ng Lord ng pagkakataong magsama-sama minsan sa buhay natin, sa U-Belt, kasi meron tayong iisang layunin. Ang turuan po ang bawat isa sa atin na mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng balita ng kaligtasan sa lahat ng uri ng tao. Huwag po kayong mamili ng babahaginan. Lagi po sinasabi ko po ito na maging ang pinakamasamang kilala ninyo na nasa kulungan, nasa maximum security, may biyayang nakahanda kung sila'y kikilala sa ating Panginoon. No po? Kaya nga po ang JIL may jail ministry. Meron pong hospital ministry. Kasi gusto po natin kahit yung malapit ng kunin ng Panginoon, mabigyan pa rin ng pagkakataong maligtas. Yun pong nasa candidate siguro, kung mabalik ang silya elektrika, ay marinig niya na kahit napakasama niya, may habag at biyaya ang Diyos sa kanya. Dahil po, yun ang kalooban ng Diyos, kaya mayroong simbahan. For God to love the world through us. Pwede niyo po bang sabihin to? Humawak po kayo sa inyong puso. Pwede ko pong ihilingin kayo hawakan ng inyong puso. Lord, sabihin niyo nga po, Lord Jesus, love other people through me. Lord Jesus, touch other people through me. Lord, heal other people through me. This is my prayer. This is my desire. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po, regalo niyo na po sa sino mang nagbahagi ng salita ng Diyos sa inyo. Regalo niyo na po kay Brother Eddie, kay Ate Dory, maaring hindi niyo na nakita, na kahit saan po kayo makarating, huwag niyo pong kalimutan na dala-dala po ninyo ang mensaheng kayang magbago ng buhay ng tao. Wala pong matigas na puso pag nabahagi na ng pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Yung pong natagpuan ninyong kaligtasan ng pamilya nyo, kami po medyo, alam na tatay ko nanonood, Papa, hello. Stepmom, hello. Hindi ko po akalain na yung Diyos na binahagi sa akin ng kaklase ko, nung 18 years old ako, ay magkakaroon ng ganong kalalim na impact sa buhay ko. Na po? Hindi ko kayang magpatawad, no? Pero salamat kay Jesus, siya talaga yung arkitekto ng buhay natin na hindi natin alam kung paano maaayos. Kaya po, huwag nating ipagdamot sa iba. Sabi ko, bakit mo ipagdadamot sa iba? Libreng binigay sa'yo, pinahagi sa'yo. Bakit hindi natin ibahagi sa iba? Alam niyo po, nakakaawang isang kaluluwang matapon sa impyerno. It's a hopeless condition. Wala na pong balikan. Ang tao po, mabahagi na natin salita ng Diyos, may tatanggap, may magre-reject. Pero may it never be said of us, JIL U-Belt, na mayroong napunta sa dagat-dagatang impyerno dahil hindi lang po tayo nag-care enough para yung kaluluwang iyon ay mabigyan ng pagkakataong marinig ang balita ng kaligtasan. Amen? Kaya po sabing ganon, sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. At kapag naabot na natin ito,
Hindi na tayo tulad ng mga bata na pabago-bago ng isip at nadadala ng iba't ibang aral ng mga taong nanlilinlang, na ang hangad ay dalhin ng mga tao sa kamalian. Sa halip, mananatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. At sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-ugnay-ugnay at ang bawat isa'y nagtutulungan. At sa pagganap ng bawat isa sa kanilang tungkulin ng may pag-inibig, ang buong katawan ay lalakas at lalago. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na Espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na Espiritu at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin ang tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos natin at siyang Ama nating lahat, nagahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. Ngunit kahit na bahagi tayo ng iisang katawan, binigyan ang bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Jesucristo. God knew that the fulfillment of His purposes would require unity because it can't be done by just a few people. Without unity, there would be no flow of power to save the world and perfect the people of God. So, dalawang bagay. Iligtas ang mundo at lumago, mag-mature tayong mga Kristiyano. Yung mga kapatid natin na minsan pinagpapasensyahan mo ng malupit, no? Yung parang, Lord, na parang papildiliha siya sa buhay ko. Pero alam mo, that's for your maturity. Dahil ginagamit ng Lord ang ibang tao para mabago rin po tayo. No po? Kaya yan po ang kalooban ng Diyos. Kaya ito po, dahil ganyan nga po ang church, iba't ibang tao at marami kang pagpapasensyahan, ito ang sabi ng Lord, always be humble and gentle, be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love, make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace, for there is one body and one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. Yan po, no? Sabing ganyan dyan, work hard. Sabi mo nga, work hard to live together as one by the help of the Holy Spirit. Then there will be peace. Amen. Tayo pong lahat, ini-encourage. Gawin po natin ang ating magagawa para matulungan po ang isa't isa sa kanilang paglago. Matulungan po ang bawat isa sa atin at sa tulong ng banal na Espiritu at magkakaroon nga ng totoong kapayapaan. Sino pong gusto ng kapayapaan? Sabi nga nun, you work hard towards it. Tinatrabaho po ang magkaroon ng atmosphere of love sa church, sa family. Yung parang minsan, sabi nga po, natutuwa ako sa preaching ni Ate Lilian, Pastora Lilian, yung asawa po ni Pastor Alex. 3 na lang daw po sila sa bahay, di po ba? Ewan ko ini-encourage ko po kayo, manunood po kayo ng prayer garden na service na po. 7 to 9 ng umaga meron yon. Sabi niya, 3 na nga lang sila. Siyempre, di ba, bakit magkakagulo po kayo? Ano sabi niya na lang? Natutunan na namin na huwag uminit ang ulo, magpasensya kung may mga pinggan na hindi pa nahugasan. Pag may bumangon na hindi naligpit ang kumot. Kasi uuwi din naman at magliligpit mamaya. Yung bang malilit na bagay, pinalalaki. Sa bahay po, madalas yan. No? Pero, yung mga malilit po na bagay na magkokos ng sobrang conflict, kung hindi po ginawa nung isa, saluhin po natin at sabihin po natin na
Next time, alam mo, bagay sa'yo, yung nagliligpit ka ng kama. Alam mo, honey, mas maganda ka sana kung marunong ka rin magtiklop ng kumot. Yung mga ganon. Yung parang pagaanin po natin. Kasi minsan po kagigising nyo lang, awayan agad dahil lang hindi nagligpit ng kumot. O hindi pantay po ang kobre kama. Naintindihan niyo po ako? Kahit sa church, come to think of it, ilan po sa atin ang nai-stress, nasira na yung araw mo dahil hindi lang po pantay yung tsinelas. Nung umalis po yung asawa nyo, yung tsinelas tumatakbo pa. No? Gigigil ka. No? Sabi niya, 3 na lang kami. Ang ganda nga po ng word niya, parang din niya sinabi na, 3 na lang tayo, mag-aaway pa ba naman tayo o dadalawa na lang kayo? So, napakaganda po ng paalala ng Panginoon. Make allowances. Make corrections, no? Hindi ko po sinasabi na itolerate po ang wrong. Dahil ang totoo pong pagmamahal, itinatama po ang mga pagkakamali. Pero lagi, ang checking po ng puso, dahil gusto kong ma-restore ang kapatid kong ito. Mahal na mahal ko siya para hayaan ko na mapahamak siya ng tuluyan. Hindi ko ma-afford, bali nang magtampo siya sa akin, pero kailangan kong sabihin, paalalahanan, kasi mahal ko siya. Yung pag ganun po yung motive, na po, meron nga po kaming kapon sharing ni Ate LB. Kasi po, minsan ayoko pong nakikinig ng ilang mga usap. Although may isa pong nagsabi rin sa akin na, makikinig ka rin. Hindi mo naman kailangang magbigay ng opinion. Pero, itataas mo kay Lord. Para there may be truth to that. At isa po sino po ditong may concern kayo na tao? Concern po ba kayo sa mga mahal nyo sa buhay? Concern po kayo sa kapatiran? Kung concern po kayo sa kanila, sila po ang kausapin nyo, wag nyo pong ikwento sa iba. If you're truly concerned, talk to the concerned person. No po? Kailangan po nating maalala to No po? Kasi nagtatanim po ang kaaway. Alam niyo po, ang spirit of accusation is around. Lies and deception, ito po yung season na yon. Grabe po kahit sa Amerika. Yung minsan gahib lang diferensya, hindi mo na malaman kung saan talaga yung totoo, sino yung lie, yung nasa lies o ano. Pero kailangan po nating ipanalangin sa Lord. And then talk to the person concerned. Mas matutulungan po natin. Panalangin natin, ilapit natin kay Lord. Tama rin po yun, Kasi kung minsan sa pag-i-ignore ko ng mga reminder sa akin, si Pastora LB po, maraming reminder sa akin, ini-ignore ko po minsan yung iba. Nitong mga huli na lang sinabi ko sa isip ko, sana pinakinggan ko si Pastora LB. Po? Kailangan din po natin ng ganun Babalanse sa atin. Po? At sa spirit of love, even corrections is redemptive in nature. The same way po ang Panginoong Jesus. Sabi niya, tinutuwid ko ang mga tao, ang mga anak ko. Dahil kung hindi kayo tinutuwid, hindi tayo tutuwid ng Panginoon, hindi niya tayo tunay na anak. Kaya salamat po sa Panginoon sa kanyang malapit ng pagbabalik. Hindi lamang po niya nais na ang mundo ay mabahagi na ng salita ng Diyos. Ngunit gusto niyang tayong lahat na naririto, mag-mature po tayo. Lalo na pagdating sa pag-ibig. When you say mature, it is a church ready, spotless, blameless, glorious. Only by the grace of God. Amen? Tayo po'y tumayo. Sabi pong ganon, revival and unity are inseparable. His will is that His body, His church would be one. Alam niyo po, there is a great move of unity that God is orchestrating within the earth to take place. Parating po ang unity na yan. Ang revival na yan. Pero ang kailangan po ng Panginoon, sa panahon po na ito po yung panahon na out of love, we remind each other that we need to be prepared for the coming of the Lord. Temper it with love. Alam niyo po, isa sa mahirap na gawin ng pastor, yung nagsasabi ka sa isang tao that they have to undergo discipline. Napakahirap po niyan.
Pero sa habag at biyaya ng Panginoon, I try to the best of my ability na Lord, hayaan mong gawin ko to ng may pagmamahal every time. Kasi hindi rin pagmamahal yung hayaan mo na mahulog sa pagkakasala at manatili roon ang isang kapatid natin sa pananampalataya. Sa panahon na usong-uso yung wag kang judger. Di ba yung mga ganon? Parang hindi mo na alam kung saan ka lulugar doon sa sasabihan ko ba o baka lalong magka-problema pag sinabihan ko, wag na lang. Kaya kailangan po natin ng Holy Spirit. Ito po yung time na kailangan ng discernment. You ask the Lord how to say it, in what manner mo dapat sabihin. Kaya po, Pentecost Sunday po today, 50th day after the Lent. At magandang paalala po, araw-araw ng buhay natin, regardless of how long we've been in ministry, we need the Holy Spirit. Hindi po siya magbabago lalo na po pagka last days, na hindi mo talaga ma-identify kung ano yung truth at yung lies. Dahil grabe po ang enemy. Grabe yung pagmamask niya, pagtatago niya, para hindi mo makita kung ano yung totoo. Pero salamat sa Holy Spirit, dahil tutulungan niya po tayo. At kung meron po akong pinapanalangin sa aking puso, ang bawat isa po ay laging samahan ng Panginoon. Lagi niyo pong piliin na mahalin po ang Diyos, na mas matakot po tayo sa Panginoon. Buuin po kayo ng Panginoon para matutunan natin kung ano talaga ang totoong pag-ibig. Kasi po, only God can teach us how to love the right and the godly way. May mga wrong kinds of love Tolerance, ang sigaw ng mundo, na parang pag nagsalita ang taong nagbibigay, hindi ng judgment, kundi warning. Because who are we to judge? Tayo man ay makasalanang pinatawad lamang ng Panginoon. Baka mas makasalanan pa ako sa inyo nung tawagin ako ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon, kaya ako nakatayo dito. And only God can truly transform us. Hayaan po natin na talagang ako po, ayoko may maiwan sa kamay ni Antikristo dahil naging lame ako to tell people they should really get right with God. Pero sa oras po na ito, panalangin ko, may you feel our love. May you feel the love of Jesus. Ano po? Sa church na ito, family na ito. And love always rejoices with the truth. Love is patient, is kind. It keeps no record of wrong. Lahat po ng bagay mawawala. Pero yung pag-ibig ng Diyos, yun lang pong mananatili. The only way to learn to truly love is to receive God's love sa ating mga buhay. Tayo po ay yumuko at pumikit. Ang Panginoong Yesus po nung pumunta dito sa lupa, hindi siya naghanap ng mga perpektong tao. In fact, He got the most, diverse kinds of people in His team. Iba't ibang klase ng tao. Nag-aaway-away pa sila. Nag-uunahan kung sino ang bida. Pero minahal sila ng Panginoon. Pinadama ng Panginoon sa kanila ang kanyang pagmamahal at pagtitiwala. Na bagamat may imperfection, pinili sila ng Panginoon. At alam niyo yung mga taong ito na naka-receive ng pagmamahal ni Jesus. They are the same disciples who died as martyrs for God. Because they experience God's transforming love sa kanilang mga buhay. Pagdating sa Book of Acts, itong mga nag-aaway-away na disciples, sila yung magkakasama.
sa pamamagitan ng banal na Espiritong bumaba sa kanila, nagbagong bigla ang buhay nila. They received the love of God. They received the acceptance of the Lord. And they were changed. Sa Acts chapter 8, just 7 chapters after the encounter with the Holy Spirit, it is said there, every city they went to, they were turned upside down for Christ. If we are united with God, we are united with one another in love, the world will truly know that we are God's disciples, and they will be changed. They will see the church not as judgmental sets of people, but people forgiven and working in love. Kumikilos, nagbabahagi ng gospel, nagsasabi ng katotohanan ng may pag-ibig, hindi bilang mga holier than thou, but bilang mga forgiven sinners, declaring the love of the Father demonstrated through Jesus Christ our Lord, being preached in the power of the Holy Spirit. Lahat po ng healing ng Panginoon always moved with compassion for the lost. Ito ang kind of church. Ito ang kind of body of Christ na hinihintay ng Lord na mag-rise up, magpatawaran, magkaisa para maabot ang mundong matagal nang naghihintay ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. Atin pong sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God, as we raise our hands while singing this song. I love to worship You, my Lord, and feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Indeed, the unity of this church will be achieved with the help of the Holy Spirit. Once again, we sing, I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. Sing, I love to worship you, Lord. I love to worship you, my
for you, my Lord. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, come you're all we need. now. Continually transform our heart, transform our lives, in order for us to be united as a family, as a church. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you. Transform us. Fall on us, Lord. Hallelujah. Lord, change us. Change us from deep within. You who can search the deepest part of our being. Change us, Lord. Holy Spirit, search us. See, examine if there be any wicked way in us. Cleanse us, Lord. For who can see our hearts but you, Lord? Panginoon, dalangin po namin ang paghuhugas ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, kung mayroong mga tao na nakasakit po sa amin, maaaring nakalimutan na namin. Sa oras po na ito, Panginoon, ipaalala niyo po sila. Hatayaan niyo po kung papaano kami humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa namin laban sa inyo. Bigyan niyo po kami ng biyaya. Bigyan niyo po kami ng habag sa tulong mo, Banal na Espiritu, na mapatawad ang mga taong nagkasala po sa amin. Tanggalin niyo po ang katigasan ng puso. Kung ang aming puso'y naging manhid na, naging matigas na, Panginoon, kung may mga pagkakataong inignore po namin ang conviction ng Holy Spirit, sa araw po na ito, Panginoon, dalangin po namin, soften our hearts again. Give us a heart of flesh and remove the heart of stone. Ibalik mo ang banal na pagkatakot sa inyo, O Diyos. Ibalik mo po, Panginoon, ang amin pong pagnanais na kayo po ay malugod. Lord, purify our hearts. Hayaan mo, Lord, bumalik yung conviction ng Spirit. Hayaan niyo po maging madali ulit kaming maging sensitive sa iyong tinig, sa iyong pangungusap. Huwag niyong hayaan kami ay maging komportableng nabubuhay at namumuhay sa kasalanan. Panginoon, iwaksi po namin ang lahat ng mga bagay na nagpapabigat sa aming takbuhin bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Come on, church. Lay down to Jesus any sin that so easily entangle, anumang unforgiveness, if there be callousness of heart, sa araw na ito muling dinidiligan ng banal na Espiritong iyong puso, ng tubig mula sa langit, ang iyong puso na uhaw at your thirsty heart. The Lord is pouring out waters, living waters from heaven to soften your heart again. Lord, bring back love for you. Bring back, Lord, yung excitement namin na maglingkod sa inyo. Bring back, Lord God, our passion for the lost, our love for people. Panginoon, may mga ilan maaring sobrang kapal na po nung inyong nilagay na protective covering sa inyong puso. Naglagay na kayo ng pader para hindi na kayo paulit-ulit na nasasaktan ng ibang tao. In the name of Jesus, may the Lord be the fortress around your heart. Panginoon, hindi namin
kayang ingatan ang puso namin na hindi ma-disappoint, hindi ma-discourage, hindi maapektuhan ang mga nangyayari sa paligid namin. Maging yung mga emotional baggages namin. Pero sa araw na ito, Panginoon, maramdaman ng bawat isa na hindi po sila nag-iisa, na mayroon pong Diyos na nagmamahal sa kanila. Ang Holy Spirit ay napakalapit to be a source of comfort, to be a source of help. And they have a church family that is here to pray for them, to carry their burdens with them. Panginoon, sa araw na ito, I pray for healing. Healing, body, soul, and spirit. May the Lord heal relationships between husbands and wives. Kung may mga salita, may mga nagawa na nakasakit ng malalim sa inyong puso, kung tayo po yung nakapanakit, may the Lord grant you humility. May the Lord grant you love. May the Lord remove the pride for you to ask for forgiveness, to ask for apology. At sa mga nasaktan naman po, I pray that the Lord will give you the grace to release forgiveness. I pray that the Lord will forgive, will heal relationship in the families. In Jesus' name, between sa magnanay, sa magtatay, sa mag-asawa, sa magkakasama sa ministry, sa mga dating magkakaibigan, and you, nagkaroon na ng gap because of some things na hindi natin na-avoid. In the name of Jesus, I pray for restoration. I pray for healing of relationships. Sabi ng Panginoon, kung gusto natin maghandog sa Kanya, paglilingkod man, buhay man natin, o pinansyal, o ano pa man, talento, sabi niya, if you remember that you have something, anything against anyone, leave your gift first and forgive. Hallelujah. Release the spirit of forgiveness in our church. Release the spirit of reconciliation. Hayaan niyo po ang mga pamilya ay maging matatag at matibay. Hayaan niyo po ang bawat isa ay mapuno ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Panginoon, kung meron man ako mismo sa leadership na nakapanakit ng puso ng sino man sa aming congregation o kahit sa mga taong wala na dito, Lord, I ask for forgiveness. Forgive us, Lord, if we have caused someone, if I have caused someone to get so hurt. I pray, let your touch reach them, Lord, wherever they are. I-restore mo po sila, ibalik niyo po ang kanilang banal na takot sa inyo. At bago maging uli ang lahat, ay makapanumbalik sila at maligtas. Bumalik ang pagmamahal nila sa inyo. Lord, sa mga kapatid namin ngayon, nakikita namin, deliberately pinipili ang mga bagay na mali at nasasaktan kami. Sa pangalan ni Jesus, I even release forgiveness to those people. In the name of Jesus, have mercy, O God. Panginoon, kung yung mga wala pa sa kawan mo, ay pinagmamalasakitan niyo po, Panginoon, na ma-share namin at makabalik sa simbahan. Ano pa kaya yung mga dati nang naglingkod? Dati na naming nakasama, ngunit nawala at pinili ang buhay na mali. Sa pangalan ni Jesus, we pray for grace to repent. In the name of Jesus, kahabagan niyo rin po sila, Lord, kagaya ng pagkahabag mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa oras na ito, I want us to hold each other. Mag-ano lang po tayo kung sino yung kalinya nyo po. Let's just hold our hands together as a church family. Hallelujah.
Hallelujah. Panginoon, Holy Spirit, baptize this church with the spirit of love. Heal, minister sa bawat isa, Panginoon, na naririto. Hayaan niyo po na pagalingin ang bawat isa, katagpuin, buuin mo po sa iyong pag-ibig na walang katulad. For no one can love us like Jesus. At ang panalangin po namin, as you baptize and release the spirit of love and unity in this church, Panginoon, we will minister to the world with love coming from the heart of the Father. And we will do ministry like never before. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, dalangin din namin ang pagkakabuo ng mga pamilya, ang paggaling ng mga relasyon ng bawat isa. Lord, today we ask, change our hearts, not just now, but every single day. Hayaan niyo po na ang pag-ibig mo ang siyang patuloy na bumago sa pusong ito, na makita namin ang tao sa magitan ng mata ng Panginoong Hesukristo. That we can truly love the Lord with all our hearts, with all our souls, with all our minds, with all our strength, to love others as we love ourselves. Lord, we honor you. We praise you. Yes, Lord. We will just honor you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, God. We give you praise. Hallelujah. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.